So I made a survey on Facebook and I asked our fellow countrymen and women, yung mga kababayan po natin, kung ano po yung hinihiling nila sa inyo po in your first 100 days in office. And ito po yung summary po ng survey. And thank you so much, Mr. President, for giving time to read all their concerns. Kasi po, sir, marami pong inaapi ng government agencies. And example po, yung sa GSIS, halimbawa, matagal na pong empleyado yung mga magulang nila, pero after so many years, wala pa rin pong benefits hanggang sa nagkasakit na po. And all they wanted was for you to read ito pong kanilang mga kahilingan po, Mr. President. Well, actually, can reduce it into sentences. It's crime and corruption. Itong lahat dito. Matutupad ang death penalty. Isa yan. I am for it. As a matter of fact, I am the exponent of this penalty at this time of our lives, ating generation. Pero this has to pass Congress. Yes. It's Congress who can reimpose the death penalty. But I'm asking for it because it is needed by the times. Yung iba, may I just be allowed also to, inosente talaga ako dito, man, tanggalin ang provincial rate. Ay, yung sinasabi po ng mga empleyado, sir, na yung Manila rate and provincial rate to po yung sweldo may nila. disparity. Opo, para hindi na raw po sila kailangan lumuwas pa po ng Manila, para doon na lang po sila sa mga probinsya nila magtrabaho para makasama po nila yung mga mahal po nila sa buhay. You want equality in the rates, Yes. wage, ano yan eh. Well, anyway, itong drugs, talagang given na yan. Yes, sir. Corruption is, sinabi ko sa inyo, I promise you that itong OFW, because of my concern, ang bala ko, ma'am, hatiin ko yung labor. Yes, sir. Ang labor, mag-create ako ng bagong department to be known as the Office of Filipino whatever overseas workers. Anong plano ko sa lahat ng yung BIR, NBI, tapos yung Department of Foreign Affairs, andyan na lahat. Yes, sir. So one stop na lang ang Pilipino, tapos yung bigyan mo siya ng shopping list. Once ma-provide na niya yan, ipasok niya doon sa window, then sabihin ko sa lahat ng gobyerno na huwag dagdagan, walang alisin doon sa listahan para di na magbalik-balik. Yes, sir. And I said I hate to see queue, long lines. Sabi ko, pag nagbigay mo doon, I want it done manually kasi kung sa computer kasi na-erase. Yes, sir. Na I received this the applicants of Miss Cruz, tapos bigyan ka na ng parang tab na be back at this day, at this hour. Yes, makikita nila yung workload ng departamento, maybe come back next week at this time at ma-release na. Wala nang, ayaw ko na nang magtatakbo-takbo pa ang Pilipino. Yes, sir. Mga solusyon sa traffic, ma'am, I would need extraordinary powers really to do it. Parang kung magpayag ang Congress, we will declare a crisis. Talagang mahirap. Itong sa Sumbungan meron ako, I will maybe place around 7 or 10 persons to man 24 hours a day, direkte sa akin mismo. So para ma-monitor ko. Para mga operators with different numbers, but I want an easy one.
Marami lang niya ang ibigay sa akin. I intend to name it as 911 also. Sir, parang direct hotline papunta po sa inyo, Diyan sir. sa opisina ko, mayroon mga babae na huwilda. Opo. Parang mga they receive the calls. Yes, sir. Matubad ang death penalty sana. Wala na po yung laglag, wala na yan. Yung laglag ba? Wala na yan. Wala talaga yan. Kasi pag may nangyari pa dyan, yung mismong head, pati yung tanggal silang lahat. Well, because ang media kasi, they go for sensationalism, okay? And kung ano yung would catch the attention of the reading public, sinasadya nila, they call it slant or angling. Yes, sir. Kagaya ko, ganito ang example ko. I was invited by the Rotary of, I think it was Makati. Yes, sir. Tapos sinabi, ang unang tanong, bakit ka nagmumura? Palagi. Sabi ko, ganito ako pag, kasi kami pumuntang Davao, sa squatters ako lumaki. Ang mga kababayan ko, yung early squatters ng mga Batanggenyo, mahirap, maano sila sa bunganga. So, nakukopya namin. Yes, sir. So, like, ganito, yung putang ina, gago ka, letse ka. Yes, sir. I was trying to explain why ang lumabas sa media, doon sa teleradyo sa ABS-CBN, si Duterte inimbita ng Rotarians, walang ginawa kung hindi magmura. I was not really, kinukwento ko lang. Yes, sir. Parang ganon. Kagaya noong sa journalism na pinapatay, sabi ko may tatlong klaseng journalist. Yung crusaders for truth talaga. Ito yung hindi mo mabibili. Yes, sir. Talagang ano ito, truth to his advocacy, journalism and truth. Ito namang second class. Ito yung mga mouthpiece ng mga vested interest, mga kung sino dyan, magdidepensa sa kanila. Kaya ng mining, even if it's really destroying, they have mga PR nila to Yes, soften the news. Ang third, ito yung mga criminal masquerading as mga journalist. Wala ito, makita mo ito sa Congress. Andyan sa koridor, may daladalang newspaper na only one piece of paper. And they go out threatening people, even private lives, which is not allowed by law. Na yung kapitbahay niya, nabuntisan ng ano, at alam mo, asawa niya, these are things na yung hindi mo nga gagawin. Pag ginawa mo talaga, mamamatay ka. Yun ang sinabi ko. Alam mo, ginawa ng ABS, kindupyan yung salita ko na gano'n, minus itong sinabi ko. Yung talagang papatayin ka lang, pati yung sa, doon yung sa arm, yung mga journalist na 67 pinatay. Marunong sila Yes, sir. and if they really want to destroy you, they will destroy you. And that's the problem. So, ngayon sabi ko, kung gano'n kayo, hindi na ako magpapa-interview talaga sa Yes, kanila. May mahilig ng gano'n eh. Gaya ng, mayroon ditong home channel noon o country cable. Gustong pumasok ang ABS-CBN sa yung Sky Cable. Tapos pumunta sila sa hotel ko. Nandyan si Gabi, pati yung mga lieutenants niya. Sabi niya, Mayor, gusto namin pumasok ng cable sana. Kaya lang balita namin, mga kaibigan mo yung may-ari. Sabi ko, that's nothing to do with my job. Tapos sabi nila na may application kami pinakita nila. Kung gusto ninyo, magbili na lang kayo ng share sa ABS Sky Cable or bayaran kayo. Sabi ko, yung may-ari. Sabi niya, yan ang problema kasi kabarkada mo. Sabi ko, saan yung application ninyo? Ay, sabi mo, totoo. Binigay ni Gabi, ito yung application ninyo. Blanco, pinirmahan ko, approve. O yan, no? Binigay ko sa kanya.
That was, alam niya nga ganun. Pag sabi nila na matakot sila kasi kaibigan ko yung may-ari, bigyan mo, sama, diba? Kita ko doon, business bill, approve, blanco. Sige, pasok na kayo. Yan na, totoo. Tanong mo. So, mag-meeting sila, yung mga executives na rin na may sabi, Gabi Lopez used to say, sa lahat ng siyudad na pinasok nila, Davao lang ang hindi nag-. I want it stated for the record na sa lahat ng pinasok ng Sky Cable, Davao City lang ang walang naghingi sa kanila. Mabuti ang klaro-klaro. For posterity and whatever it is really worth to the public. Mabuti rin niya magsabi tayo ng totoo. And for once, pinilit ako na magtanggap ng I refuse. Ito pinilit. And after that, I said no. Thank you, sir, for that clarification, sir. Yung aming, yung 30 seconds is almost 900,000. May mga kami na hindi nila in-air because they were favoring Rojas. Ako yung asking fair play. Media is always asking for fairness and correctness. But they are the ones corrupting the institutions. Yes, sir. We support you 100%. Boycott na po natin yung media. And yung mga tao po ngayon, umaasa po sa Facebook. Facebook na lang. Yes, sir. Total, makukuha mo naman lahat. Yes, po. So, yung mga tao po on my Facebook, which has 3.7 million followers, supporters niyo po yun. And they want me to be an instrument para po maiparating po sa inyo yung mga letters po na ito. So, thank you very much. Doon lang kayo dyan. Alam mo yung bayaran niya. Opo, totoo po yun. Sino lang ang totoo naman talaga. I-boycott po natin sila. Ako wala na sila. Mga ano-ano dyan. At sila pinapakialaman baski kunting at iniinsulto ka. Yung sabihin ka, how is your health, Mayor? Tapos yung fine, over is your medical report. Putang masyado naman bastos. Sobra, sir. And media wants you to be courteous all the time to them. Them not being courteous, discourteous to you. Yes, sir. Yan ang putang inang media ng Pilipinas. Yes, sir. Lalabanan natin sila, sir. Ako sabi ko, sige. Kayong lahat naniniwala dyan sa putang inang mga bisab niya, bumutok, gusto ninyong sa langit. Sumama kayo. Yung lahat na gustong sa impyerno, dito kayo sa akin. Pagdating resulta, di 16 million. Yes, sir. Ibig sabihin ko, let this be a referendum. Yes, sir. Sa speech ko, meeting de Banse, let this be a referendum between me and the Catholic Church. Sige. Sabi I will not die if I do not become president. Ngayon na, subukan natin. Silang mukhang tanga. So, gusto lahat pala ng tao, halos doon sa Luneta, gustong sa impyerno. Sama kami sa inyo, sir. Doon na Yes, sir. tayo. Kaya sabi ng bishops, kanya mandalong langit, ang mga putang ina, may mga kabit rin. There is a book now, Secrets of the Altar. Online, mabili mo. Lahat ng iskandalo ng pare, nandyan. Yes, sir. Pati pangalan. Have you read it? Secrets of the Altar. It's being sold online. Bestseller all over the marami ng anak mo. Lahat ng pinabuntisan, lahat ng kinabit ng pare nandoon at nilagay ang writer na. And he was rather a journalist covering CBCP, itong Bishops Conference, for almost 30 years. Yung sinulat na niya ngayon, tignan mo yung ang Katoliko. Sos Mario, sir. Sabi ko na nga ano yung trabaho ko, yun ang ginagawa ng pare. Ang ginagawa ng pare, hindi ko ginagawa kasi hindi man ako pare kung magbabae ako. Sila,
Eh, parinig mo pare yan. Kung sila ang magkasala, sabihin nga nila, sapagkat kami tao lamang. Pag tayo ang magkasala, ako, sapagkat demonyo siya. Tingnan mo mga putang ina kayo. Ang totoo niyan, lahat ng bishop, pati ako, magsama-sama tayo sa impyerno, walang magpunta ng langit sa atin. Po, sir, yung mga sulat po ng ating mga kababayan po mula sa mga OFW. And, sir, thank you very much po for this opportunity. Sana po mabasa niyo po siya. Dahan-dahan lang ha. Di ba? Gabi naman ngayon. Ito nagsasabong ito mo. Hindi po. Sa Quiapo po, yung tatay, tapos yung anak po niyang may sakit, napapabayaan po sila sa lansangan, tapos po, yung mga hindi nabigyan ng benepisyo po ng GSIS, yun lang po. Sa may opisina ako for complaints. Thank you, sir. It will be manned by about 10, so 24 hours yan. Thank you, sir. Tapos i-filter nila yan. If it's a military thing, then it will be passed on to the military. Maghingi na lang ako ng feedback. If it's a police, ang maasahan ninyo, and I can promise you this, walang korupsyon. Wala nang maghingi-hingi sa inyo pagdating ninyo o palabas kayo. Yang sa immigration or pati sa customs, wala nang magkukuha sa inyo ni you can rest assured na it will never happen again under my watch. Hindi talaga ako papayag ng court. Droga, patayan tayo dyan. Wala ako, sinabi ko na sa inyo yan. Wala na yan tago-tago. Madumi yan. Gusto nila, di sige. Drugs, pati yung mga kidnapping, lahat ng tarantado dyan sa lalakad. Makakalakad kayo ng Maynila, bigyan mo lang ako mga 3 buwan. Yes. Ubusin ko lang. Sir, we support you 110%. Tatapusin po natin itong laban na to. And we have your back, sir, whatever happens. We are your diehard